Ezekiel, Kabanata 48. Ito ang magiging ayos ng partihan ng bawat lipi. Mula sa dulong Hilaga, sa gawin ng Hetlon hanggang Lebo-Hamat at Hazar-Enan sa gawing timog ng Damasco, mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Dan. Kahangga ng lipi ni Dan mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Asher. Kahangga ng lipi ni Asher mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Neftali. Kahangga ng lipi ni Neftali mula sa silangan hanggang kanluran, isang bahagi para sa lipi ni Manases. Kahangga ng lipi ni Manases mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Ephraim. Kahangga ng lipi ni Ephraim mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Ruben. Kahangga ng lipi ni Ruben mula sa silangan hanggang kanluran ay para naman sa lipi ni Huda. Ang bahaging nasasakupan ng lipi ni Huda ay ibubukod. Ang sukat nito ay 12.5 kilometro parisukat. Sa loob nito, itatayo ang templo. Ang iuukol ninyo kay Yahweh ay 12.5 kilometro ang haba at 10 kilometro ang luwag. Ganito naman ang gagawing hati sa bahaging iniukol kay Yahweh. Ang inilaang bahagi ay mauuwi sa mga pari. 12.5 kilometro ang haba at 5 kilometro naman ang luwag. Ang templo ni Yahweh ay sa gitna nito itatayo. Ang bahaging ito ay para sa mga pari, sa mga anak ni Zadok, pagkat patuloy nilang sinunod ang aking mga utos kahit noong tumalikod sa akin ang Israel. Di nila tinularan ang mga Levita. Ang bahaging ito ng lupaing itatalaga kay Yahweh ay tanging para sa kanila. Katabi nito sa gawing timog ay para naman sa mga Levita. 12.5 kilometro ang haba at 5 kilometro naman ang luwang. Hindi nila ito maaaring ipagbili o ipagpalit, ni hindi nila ito maaaring isalin sa iba pagkat itinalaga kay Yahweh. Ang natitirang 2.5 kilometro sa luwang at 12.5 kilometro sa haba ay para sa lahat. Maaari itong tirhan at gamitin ng kahit sino at sa gitna nito ang lunsod. Ito naman ang sukat ng lunsod, 2,250 metro ang haba. Gayon din ang luwang. Sa paligid nito ay maiiwan kayo ng bakanteng 125 metro. Ang natitira pa sa magkabilang dulo na humahangga sa bahaging iniukol kay Yahweh na tig 5 kilometro ang haba at 2.5 kilometro ang luwang ay para naman sa mga mag-aasikaso ng lungsod. Lahat ng aanihin dito ay ukol sa kanila. Ang mga manggagawang ito sa lungsod ay mula sa iba't ibang lipi ng Israel. Lahat-lahat ng inyong ibubukod ukol kay Yahweh at sa lungsod ay 12.5 kilometrong parisukat. Ang natitira sa magkabilang panig ng itinalaga kay Yahweh at ng bahagi para sa lungsod ay ukol naman sa pinuno. Ang ukol kay Yahweh at sa lungsod ay nasa gitna ng dalawang bahagi, ukol sa pinuno, at ito naman ay nakapagitan sa bahaging ukol sa lipi ni Huda at Benjamin. Ito naman ng para sa iba pang lipi, mula rin sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Benjamin. Karatig ng bahagi ng lipi ni Benjamin. Ang bahagi naman ukol sa lipi ni Simeon. Karatig ng lipi ni Simeon ang ukol sa lipi ni Isakar. Karatig ng lipi ni Isakar ang ukol sa lipi ni Zebulun.
karatig ng lipi ni Zebulun, ang ukol sa lipi ni Gad. Sa timog, ang hangganan ng ukol sa lipi ni Gad ay mula sa Tamar hanggang sa may bukal ng Kades, sa hangganan ng Ehipto hanggang sa dagat Mediteraneo. Ganyan ang magiging paghahati ng lupain sa mga lipi ng Israel. Ganito naman ang tungkol sa mga pintuan ng lungsod. Sa hilaga, ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 pinto para sa lipi ni Ruben, Huda at Levi. Ang pangalan ng mga pintong ito ay isusunod sa pangalan ng mga lipi ng Israel. Sa gawing silangan, ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 pinturin para naman sa lipi ni Jose, Benjamin at Dan. Sa gawing timog, ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 rin ang pinto, at para naman sa lipi ni Simeon, Isakar at Zebulun. Sa gawing kanluran, ang luwang ay 2,250 metro, ay 3 pinturin, at para naman sa lipi ni Gad, Asher at Naphtali. Ang sukat sa paligid ng lungsod ay 9,000 metro. Mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod ay Naroon si Yahweh.